guys. And it's raining! Saan tayo da? Hey guys, it's our first day here in Tokyo, Japan. And ang una namin gagawin ay pupunta kami sa Ginza para bumili ng extra clothes namin. Kasi konti lang yung binili namin. Andiyan pala kayo. Yung Ueno Station, papunta sa Ginza, is walking distance lang din from Appa Hotel. It's like 3 to 5 minute walk. Ito guys, yung famous na Seiko Clock Tower. Ayun yung 12th floor na Uniqlo. Pero pupunta muna tayo dito sa GU. So, sawid na tayo guys. Guys, ang pamasahe pala namin from Ueno to Ginza is 178 Japanese yen. Mura lang siya actually. Ayan siya guys. And ito yung Longchamp. Dito here. This is GU. GU tayo, daddy. First stop is GU. If you're looking for affordable clothes in Japan, this is definitely one of the best places to shop. Ang daming stylish pieces at sobrang sulit ng presyo. Ang hirap talaga hindi mapabili. Nahanap ako ng red shoes and may nahanap ako dito sa GU. Ganda, it's very affordable. Punta kami ngayon sa Uniqlo kasi wala kaming nabili. Wala kaming napili. Wala kaming mabibili dito guys. Dito na yung Uniqlo. Ang alam ko, 12 floors ang Uniqlo. Of course, hindi mawawala ang Uniqlo. Kahit meron din sa Pinas, mas marami silang selections dito at minsan, mas mura pa. Perfect for travel essentials at everyday outfits. Bumili na kami ng heat tech kasi punta kami ng Korea this December and winter doon. So, feeling ko mas mura pa siya ngayon kasi summer pa. At dahil nga umuulan dito sa Japan, napabili talaga kami ng jacket kasi mas malamig kasi sa ina-expect ko. Good thing kasi nagamit ko siya halos araw-araw. Hi! Tapos na kami sa Uniqlo guys. Ngayon pupunta kami sa On Flagship Store. Medyo malas yung pagpunta namin ngayon kasi maulan. May bagyo. May bagyo. Pero okay lang. Maganda naman. Malamig. Kasi naman yung sobrang init, diba? Okay lang siya. Kahit umuulan, sobrang ganda pa rin talaga ng Japan. Ang linis ng paligid, ang cozy ng streets, at parang iba talaga yung charm niya kapag rainy weather. Since maulan na rin, binalikan namin ang GU para bumili ng ilang clothes. Ay, ang ganda. Hindi tayo pwede maglakad. Bawal. Ito na on shoes. Ano daw? Kailangan may. Ito ang Amiya kotse sa gabi. Sobrang buhay ng paligid, ang daming food stalls, street vendors, restaurants at shops. Kahit wala kang balak bumili, ang saya lang maglakad at mag-observe ng paligid. Napagdesisyonan na rin namin dito na lang kumain sa Ueno kasi sobrang pagod na kami kakalakad at kakaikot sa Ginza. Plus, mas marami kang makikitang local restaurants at authentic Japanese food dito. Mahilig kami sa mga local food. Sinerve na nila sa amin to. Hindi ko alam kung ano to. So, titikman natin mamaya. Di-dinner na kami. Binili pala ako dun sa Ginza. And ito yung mochi. Look! Nakalimutan ko yung flavor nito. Lahat kakainin ko dito sa Japan. Ito, nakalimutan ko na kung ano tong isa. Legit na mochi ito, guys. Apricot. Itong isa, guys, ito yung tsura niya sa loob. Kakaiba kasi yung pangalan niya. Tapos nakita ko lang kung ano yung laman niya. Nakita ko may red beans. 40 pa yung 800 eh.
Yes, worth it naman yung 800 yan. Ito yung yakisoba. And this is the crab rice. Nagdagdag pa kami ng skewers, chicken, and pork. Order pa kami ng gyoza. This one, yung order ko is yakisoba. Though alam ko naman yung lasa niya, pero this one is different. Basta ang sarap, umami lang, and wala kang malalasahan. Parang mga seasoning na matatapang. Hindi ka naririnig. Like it? Nagko-complement siya sa rice. This one is the chicken. I know, the pork. And yung chicken. I wanna try the chicken. Kakaiba nga. Ang sarap. Guys, we're back na here sa hotel namin. And nabusog naman kami doon sa kinain namin. Masarap talaga siya. As in. Malapit lang siya sa hotel namin. So, yung binayaran namin is worth 3,200 plus siya in Japanese yen. Madami kaming nakain and super sulit talaga siya. Pinag-iisipan namin kung mag-midnight snack pa kami kasi ang lapit lang pala ng Ichiran Ramen dito sa amin. Mga 300 meters away from the hotel. And yun, sana hindi kami tamarin. Pero, if ever man na hindi kami makapunta, pwede naman bukas or sa other day, diba? Good night! Hi guys! It's our day 2 here in Japan. Ngayon, pupunta kami sa Disneyland and sana hindi masyadong umulan. Ang weather forecast ngayon is 6 a.m. to 7 a.m. is drizzling and 8 a.m. to 9 a.m. is medyo cloudy lang siya. So, no rain. So, from Ueno, pupunta tayo sa hindi ko alam. Kasi, si Daddy yung inaaral niya kung paano kami makapag-commute papunta dun sa Disneyland. And ako, ganda lang, ganon. I miss our cars back in the Philippines. Kasi, commute lang kami, ganon. Pwede naman kayo mag-rent ng car dito. Kaso nga lang, hindi pa sanay si Daddy sa left side na pag-drive. Medyo nakakalito siya. But sa trains, sa kung saan kami sasakay, si Daddy nakatoka doon. So, wala na akong ano doon. Susunod lang ako. And ngayon, meron kaming free breakfast dyan sa baba. So, madami silang mga ano dito, mga rules and regulations. Rules and regulations. Duties and responsibilities. This is my husband. Pogi mo? Natatangan na siya kasi ang dami na niyang nagastos. Okay. Please ka na. So, let's go na sa baba. Huwag na tayo mag-outfit check kasi madumi dito. Room tour. Huwag na tayo mag-room tour kasi medyo makalat yung room namin ngayon. Wala kami kasing cabinet. So, pinaglalabas ko lahat ng mga gamit namin sa maleta. So, medyo, ayun, messy talaga yung room namin ngayon. So, guys, let's go na sa restaurant. Outfit check. May dessert sila. Let's eat breakfast, guys. Sarap. Alam naman ko. Let's try the grilled mackerel. Sarap. Pag umaga naman sa Ueno, super peaceful talaga and tahimik yung paligid. Ang fresh ng hangin and it's honestly the perfect place to start your day before mag-explore around Tokyo. Guys! Hindi siya umuulan ngayong umaga. Tandaan muna kami sa Family Mart kasi kailangan naming magbaon ng food. Kasi allowed naman siya sa Disneyland. Kasi
Kasi mahal daw yung food doon. Although magta-try naman kami ng mga foods doon. Here lang yung Family Mart. Sobrang lapit lang niya. Lapit din yung station. Wow. Natikman ko na to guys kahapon. And masarap siya. I like it. May pancake din sila. Can't wait to try it. Yes, kasi natikman na natin yan. This one's chocolate. We'll try the pancake. That's pancake, right? Punta kami ngayon sa Ueno Station. May pub dito. Lord, sa napakagandang araw na to. Ito yung ginagamit namin na card dito. It's the Welcome Suica. So, from Ueno Station, pupunta tayo sa Tokyo Station. Doon kami ngayon sa Tokyo Station. Hulas na hulas. Grabe yung nilakad namin. Grabe as in. Wala akong alam talaga sa pupuntahan namin. So, siya na yung bahala. This is the KO Line train for Grabe yung experience ko dito guys. Kaya pala ang slim nila siguro. Kasi grabe yung nilalakad nila everyday. Pero enjoy naman. Nag-enjoy talaga kami ng ganito. Na-enjoy namin yung commute. I'm excited. Hey guys, welcome. Hi guys! We're here na sa Disneyland. Papasok na kami sa Disney Resort. Alas 9 na kami nakarating. But it's okay. Well, actually, alam niyo ba, hindi na dapat namin pupuntahan tong Disneyland. Kasi feeling namin masasayang na yung isang araw. Kasi limited lang yung time namin dito sa Tokyo. But, tingnan natin. I think mag-e-enjoy naman kami. Oh my God! Kailangan natin mag-picture dyan. Mag-e-express kami. Nagre-register ako sa DPA. Kasi gustong-gusto ko talaga mapuntahan makita yung Beauty and the Beast para mag-enjoy na tayo sa iba pa. Per person is 2,000 Japanese yen. So, bale 4,000 yen. Pagpasok pa lang sa Tokyo Disneyland, bubungad na agad sa'yo ang beautiful confectionaries, magical stores, theme shops, and super cute na mga displays. Hindi pa nga nagsisimula yung rides pero ramdam mo na agad yung Disney magic everywhere. This is one of the happiest moments of my life. It's truly felt like stepping into a fairy tale. So guys, welcome to my castle. Ayan lang ako. Yung vertigo ko guys. Hila kami dito sa Snow White Adventures. Since naka-Snow White naman ako, why not, diba? This Snow White adventure was amazing. Ang funny lang kasi halos lahat ng nakapila ay adults. Pero gets ko naman kasi ang nostalgic niya talaga. Enjoy siya, medyo creepy lang yung ibang scenes kaya kung bata siguro ako, baka natakot na din ako. Hindi rin masyadong smooth yung ride. Medyo jerky siya pero bagay naman sa story. Habang papasok ka sa Dark Forest, makikita mo si Snow White, ang Seven Dwarfs, tapos biglang susulpot lang agad yung Evil Queen, ang Witch, and ang galing lang ng effects. Feeling mo part ka din ng fairy tale. Snow White, hello! So, yan na naman to. Next stop is Peter Pan. Isa to sa mga rides na hindi namin ina-expect na magugustuhan talaga namin ng sobra. Para talaga kaming lumilipad sa ere habang umiikot sa Neverland. Dumaan kami sa Neverland kung saan makikita sina Captain Hook, Mr. Smee, and Pirate Ship, Mermaid Lagoon, at syempre si Peter Pan na lumilipad. Ang smooth ng transitions kaya feeling mo ikaw mismo yung kasama nila sa adventure.
na kami sa Peter Pan. Sobrang nag-enjoy kami kasi para kang lumilipad, guys, and para kang nandun sa barko. Mamaya, pupunta kami sa Beauty and the Beast. Yun na yung next na ride namin, next attraction. Since nag-avail nga kami ng Disney Premier Access, merong time yun, 11:50 a.m. So, pumunta na kami doon since ngayon is 11 a.m. na. Ang dami pa talagang attractions sa Disneyland. Nag-break muna kami para kumain at magpahinga ng konti, tapos nag-ikot-ikot ulit para ma-enjoy naman yung ibang themed areas. I'm excited. Let's go na. Parang ihihil ko yung inner child. Inner child? And finally, ito na talaga yung moment na inaantay ko ever since we planned this trip. Sobrang excited ako for this ride because I've seen so many videos about it and grabe, it definitely lived up to the hype. Beast Daddy. Natakot yung akin. Cute! The entire ride, hindi ko mapigilang sumigaw, kiligin at ngumiti. Honestly, feeling ko nasa movie talaga ako. Ang saya lang maging bata ulit kahit for one day. Sobrang impressive din ang technology ng ride. Ang smooth ng movements ng mga characters to the point na halos hindi mo mapapansin kung paano sila gumalaw. The transitions from one scene to another were so seamless, parang tuloy-tuloy lang talaga yung story. Every room felt incredibly alive, from the grand ballroom hanggang sa iconic na Be Our Guest scene. Ang daming details in every corner, kaya kahit saan ka tumingin, may mga bagong mapapansin. Literal, na parang nabuhay yung movie right in front of my eyes. Kaya gets na gets ko kung bakit ito yung pinaka-famous at must-try rides sa Tokyo Disneyland. Oh my God, ang galing! Hi, churros too. Okay, Ah, card. Thank you. Thank you so much. Wrap, no? Yes, and ice cream sandwich. Okay. Thank you. Look! I wanna see it. Wow, ang cute! Can I take a picture of it? Ay, daddy. Ang sarap. Wala pa akong nakain dito sa Japan na hindi ko nagustuhan. Ay, daddy. Earthquake. Oh my gosh. Guys, may earthquake. Kailangan nating... I-check yung Facebook at may post. Thank you. Okay.
pinaka-priority ko talaga dito is yung Beauty and the Beast. Meron pa sana kaming isang ride, yung kaya. Sasaktan tayo, ng sakit na sa paa. Pag-desisyon na namin, pumunta na lang sa Ginza at mag-shopping. Ang ganda! And that's it for day 1 and day 2 of our Japan adventure. 2 days pa lang kami pero ang dami na naming na-experience. From exploring Tokyo, shopping, trying local food, hanggang sa finally experiencing the magic of Tokyo Disneyland. It has already been so memorable. Guys, kakain tayo ng ramen dito sa Ichiran. Tatry natin yung trending na ramen dito. One thing I really admire about Japan is how efficient and commuter-friendly their transportation system is. Medyo overwhelming siya at first, pero once you get the hang of it, sobrang dali na lang mag-explore. I also love how clean, organized, and peaceful everything is. Plus, sobrang polite and respectful ng mga Japanese. You can really see how much they value their culture, their work, and the people around them. Quick tip, if you're planning to visit Japan, wear your most comfortable shoes. Promise, you'll be walking like 20,000 to 30,000 steps a day without even realizing it. Sumakit talaga yung mga paa namin. Pero every step was definitely worth it. We're still halfway through our trip, so marami pa kaming adventures na i-share with you. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next vlog. Bye!